Maingay ang mga pasilyo ng Santa Rosa National High School sa gulo ng senior year kung saan si Jessa, 17, ay nakipagbuno sa calculus quizzes at college applications na laging may ngiti. Ang takas niya, ang Journalism Club, kung saan nagsusulat siya ng feature stories para sa school paper. Doon siya madalas nakasalubong ni Leo, isang tahimik na transferee na mahilig magpicture, palaging nasa likod ng camera, kinukuhanan ng mga candid ng school life. Napansin siya ni Jessa nang kuhanan siya nito habang tumatawa sa club meeting, may mahiyain na ngiti sa likod ng kamera. Isang maulan na hapon, pinareha sila ng advisor para sa feature tungkol sa intramurals. Seryoso si Jessa, hinila si Leo sa gym para mag-interview ng mga atleta. Pero ang kamera ni Leo, lagi na lang sa kanya, sa mga galaw niya, sa magulo niyang ponytail. Leo, focus naman. Biro ni Jessa, sinundot ang balikat niya. Tumawa si Leo, nakafocus nga ako sa tunay na kwento. Doon nagsimula ang spark at di nagtagal, ang after-school interviews nila naging mahabang lakad sa campus, nagbabahagi ng siomay mula sa kantin at mga pangarap. Journalist si Jessa, world traveler with a camera si Leo. Lumalim ang late-night chats nila sa Messenger. Si Leo nagpapadala ng sunset pics. Si Jessa naman may mga witty captions. Sinisave ni Jessa ang mga candid pics niya sa folder na SHS Memories. Kinikilig sa bawat isa. Pero isang araw, parang malayo si Leo. Hindi hawak ang camera. Nasa ospital ang tatay ko. Pag-amin niya, mahina ang boses. Baka magtrabaho na lang ako pagkatapos ng grad, hindi college. Napahingpit ang dibdib ni Jessa. Gusto niyang tumulong pero di alam paano. Kaya nagsulat siya ng heartfelt article tungkol sa resilience, inspired kay Leo, at lihim na isinilid sa bag nito. Habang papalapit ang graduation, ramdam ni Jessa ang bilis ng oras. Ibinuhos niya ang nararamdaman sa isang scrapbook. Dinikit ang mga pics ni Leo asama ang mga sulat kamay niya, mga quotes mula sa kwentuhan nila, doodles ng camera at pen. Nahiya siyang ibigay, takot masira ang friendship. Pero sa closing ceremony ng intrams, ipinalabas ang mga pics ni Leo sa gym projector, kabilang ang isa kay Jessa. May caption na, "The Real Story." Pumalatpak ang crowd, napapula ang mukha ni Jessa. Pagkatapos, hinintay siya ni Leo sa gate. "Binasa ko yung article mo," sabi niya, malambot ang tingin. "Nakatulong, at gusto kita, Jessa. Hindi ka lang subject." Tumibok ng mabilis ang puso ni Jessa, pero may duda pa rin. Malapit na ang graduation, magkakahiwalay na sila. "Leo, gusto rin kita," pag-amin niya, nanginginig ang boses. "Pero anong mangyari pagkatapos ng SHS?" Ngumiti si Leo. Inabot ang pic nilang dalawa mula sa club shoot. "Kaya natin to. For now, eto ang kwento natin." Sa grad ball, binigay ni Jessa ang scrapbook. Nanginginig ang kamay. Binuklat ni Leo, malapad ang ngiti. "Mas maganda to kaysa sa kahit anong pic ko," sabi niya. Hinila si Jessa sa sayaw sa ilalim ng fairy lights. Pagkatapos ng grad, nag-part-time job si Leo. Pero ang unang sweldo, ginamit para sa bus ticket papuntang Manila, kung saan nagsimula ng college si Jessa. Dumating ang liham kasama ang bagong pic, si Jessa sa grad ball, nakangiti. "Nagsisimula pa lang ang kwento natin, Jessa," isinulat niya. Isinabit ni Jessa ang pic sa dorm wall. Alam na ang pag-ibig nila sa SHS ay lalago pa sa bawat snapshot at sulat.